Pagkakaroon na rin ng joint exercises sa mga tropa ng Pilipinas at Canada dahil sa napipintong pagpirma ng dalawang bansa sa Visiting Forces Agreement. May unang balita si JP Soriano. Nakatakdang pumirma sa isang Visiting Forces Agreement ang Pilipinas at Canada matapos ang naging negosasyon sa Status of Visiting Forces Agreement o ZOVFA noong Marso. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ito ay ang kasunduan sa pagitan ng Department of National Defense ng Pilipinas at Embassy of Canada sa Pilipinas para sa isang defense cooperation program. Kabilang diyan ang military education, training exchanges, information sharing, peacekeeping operations at disaster response sa pagitan ng Canada at Pilipinas. Ang Pilipinas meron ng katulad na Visiting Forces Agreement sa Amerika at Japan at kinakausap na ang iba pang bansa gaya ng New Zealand at France. Bukod sa VFA, mas palalakasin din daw ang maritime cooperation ng Canada at Pilipinas. Inaasahang bibisita sa Pilipinas ang mga Canadian frigates na lalahok sa mga paglalayag sa West Philippine Sea. Lahat ng ito matatalakay sa susunod na Philippine-Canada Maritime Dialogue na magaganap ngayong taon. Canada's work in this part of the world is anchored in our Indo-Pacific strategy, which places the Philippines as a key partner in promoting a free, open, and sustainable region. Sa selebrasyon ng Canada Day 2025 na inorganisa ng Embahada ng Canada sa Pilipinas, nagpasalamat ang DFA sa suporta ng Canada sa gitna ng mga pangaharas ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea. We thank Canada for its consistent support for international law, including UNCLOS and the 2016 Arbitral Award. Ang tinutukoy na 2016 Arbitral Award ng DFA ay ang desisyong nagbasura sa 10-dash line map ng China at nagsasabing iligal ang pangaangkin nito sa West Philippine Sea. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.